Straw Hat Pirates paanong bigla na lang napadpad sa Elbaf? Bale ito na nga yung analysis video natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1127. At para umpisahan nga itong topic natin, unahin na nating talakayin itong nabanggit sa unang page ng chapter na to, which is itong patungkol sa Yggdrasil tree. Alam ko na yung ilan sa inyo nagtataka kung bakit big deal na nabanggit yung puno na to. So ipaliwanag natin. Sa mga hindi nakakaalam, itong Yggdrasil tree nga ang kinikilalang universe in Norse mythology. Yes guys, ito nga yung pananaw nilang itsura ng universe nila kung saan sinasabing meron daw itong siyam na realm. Kung mapapansin nyo sa concept netong Yggdrasil tree, konektado ang lahat. Yung mundo ng mga tao, yung mundo ng mga gods, pati na yung mundo ng underworld. So basically ganito yung concept ng Yggdrasil tree. Siya yung humahawak sa buong universe. Ngayon ang magiging tanong, ia-apply kaya ni Oda yung ganitong concept sa Elbaf? Bali sa tingin ko nga hindi. Since kung gagayahin nga ni Oda yung ganitong concept, masyadong magiging complicated yung Elbaf. Since gagawa pa nga siya ng siyam na lugar. Meaning mas mahabang explanation yung mangyayari. At syempre mas mahabang chapters. So sa palagay ko nga ang gagawing concept ni Oda sa Elbaf imbes na realms na pagkalaki-laki, possible nga na gumawa na lang siya ng mga kingdoms. Kingdoms na pwedeng mag-represent sa concept netong Yggdrasil tree sa Norse mythology. Sa tingin ko nga dito na rin papunta itong ginagawa ni Oda. Dahil sa pag-uumpisa nga ng Elbaf arc ipinakita itong concept ng Lego Kingdom. Nakita naman natin sa latest chapter na even sa labas kung nasaan yung lokasyon netong sila Nami, puro Lego nga yung mga kabahayan dito. Malayong malayo nga ito sa nakita natin sa scene ni Shanks sa Elbaf, kung saan similar sa naging flashback ni Big Mom, very Viking team yung mga kabahayang ipinapakita. So maaaring maglabas pa si Oda ng ibang kingdom na may kakaibang team para mabuo yung concept ng Nine Realms. At maaaring gaya sa Yggdrasil tree na ang mundo ng mga gods yung tinatawag na Asgard, pwedeng gawin nga rin ito ni Oda. At dito naman niya ilagay na nakatira si Loki, since siya nga yung alam ng lahat na prinsipe ng Elbaf. Bali kung trip nyo pa nga ng mas detailed na explanation patungkol sa Yggdrasil tree, pati na sa nakapaloob ditong Nine Realms, i-comment nyo na nga lang yan sa ating comment section sa ibaba kung interesado kayo. Since kung interesado nga kayo, gagawan natin to ng separate video. Anyway, nabanggit nga rin sa pag-uumpisa ng latest chapter yung patungkol sa Sun God. Nabanggit nga ito ng mga giants na dito daw nila ibabalita itong nangyayaring sunog malapit sa kanila. So itong pag-identify nga ng mga giants sa isang Sun God, ang ibig sabihin nito talagang may nag-e-exist na Sun God sa Elbaf. Pero alam naman nating lahat na ang Sun God ngayon si Luffy. Sino siya nga yung nakakain sa devil fruit na Hito-Hito no Mi model Sun God Nika. Kaya naman I wonder kung may legit ring nabubuhay ngayong Sun God sa Elbaf o talagang wala. Bali may dalawang possibility nga akong nakikita dito. Una yung pagkakaroon ng impostor na Sun God sa Elbaf. Kumbaga may nagkiklaim na siya yung Sun God similar sa karakter ni Enel during Skypiea arc na kinukonsider niya yung sarili niya bilang God, which is alam naman nating bulaan. Ang ikalawang possibility naman totoo itong nabanggit ng mga giants at talagang may literal na Sun God sa Elbaf ngayon, pero ibang version lang gaya ni Luffy, since hindi pa nga natin alam yung patungkol sa history ng Sun God Nika. Ang now open na topic pa nga lang sa atin yung 800 years ago, which is yung history patungkol kay Joy Boy. Kaya possible na sa arc na to umpisahan ni Oda yung topic patungkol sa Sun God Nika. Malay pa natin, hindi lang pala iisa ang Sun God. What if marami sila at isa lang itong si Sun God Nika sa kanila, diba? So this explains rin kung bakit alam nila Brogy at Dory yung appearance ng Sun God Nika nung time na makita nila itong Gear 5 ni Luffy. Anyway, ang isa pa nga sa pinaka-importanting information na nabato sa chapter na to itong pagbo-brought up ni Nami sa nabanggit daw ng isang giant patungkol sa ininom nilang alak in last chapter. Possible nga daw na itong nangyayari sa kanila ngayon bunga lang ng hallucination. At para patunayan nga kung totoo bang hallucination lang itong
yung nangyayari sa kanila, nakita nga nating sinampal si Usopp netong higanteng pusa, which is indikasyon na totoo lahat itong nararanasan nila. Pero ito nga yung nakakapagduda sa buong chapter na to, dahil kung technically nga nasa Elbaf na talaga itong grupo nila Nami, bakit pa binrot up ni Oda yung patungkol sa hallucination? Ano pa yung point kung bakit binigyan ito ng highlight sa chapter na to? Bali, ang tingin ko ang sagot dito pwedeng somewhat na totoo itong nabanggit ni Nami na hallucination lang ang lahat ng nangyayari sa kanila. Kumbaga nakikita ko nga ito na similar sa nangyari sa Alice in Wonderland. Sa mga hindi nakakaalam ng kwento na to, napadpad nga itong si Alice sa Wonderland sa ibaba ng mundo, kung saan dito siya naka-interact ng mga kakaibang creatures. At sa huli nga ni-reveal na panaginip lang daw pala ang lahat. So dito natin ngayon i-connect yung nabanggit ko kanina patungkol sa Yggdrasil 3. What if yung isa sa 9 realms ng Yggdrasil 3 na version netong Elbaf, para makapasok ka sa isang realm, ang requirement dito panaginip. Meaning currently na yung mga katawan ng grupo nila Luffy, possible na nasa 1,000 sunny pa rin. Pero technically nakapasok na yung diwa nila sa mismong Elbaf. So ang ebidensya nga natin na posibleng panaginip lang ang lahat ng ito, itong pabago-bagong appearance nila Nami sa buong chapter na to. May time nga na may espada si Nami at may time na nawawala ito. Similar kay Luffy na nung una espada yung nasa likod niya. Then later on palakol pala. So idea lang naman ito. Bali overall nga itong chapter 1127 masasabi nating pagbabalik ng slow pacing ni Oda, which is usual naman niya itong ginagawa sa pag-uumpisa ng bawat arc. At gaya nga ng usual niyang ginagawa sa bawat arc simula nung mapunta na tayo sa New World, hinati na naman niya itong Straw Hat Pirates sa dalawang grupo. Nasabi ko ngang usual na ito since ganito nga yung nangyari during Dressrosa arc, kung saan nahati rin sa grupo nila Sanji at Luffy itong Straw Hat Pirates. During Wano arc naman ganito rin, nahati rin sila sa dalawang grupo. At recently lang during Egghead Island arc may dalawang grupo na naman tayong nasaksihan. Ang rason nga ng pagdi-divide ni Oda sa Straw Hat Pirates para mas makapag-focus tayo sa mga karakter. Since kung mas konti nga yung nasa isip nating mga karakter sa isang lokasyon, mas masusundan natin at mas madali nating maiintindihan yung kwento. Anyway, ayan na nga yung analysis video natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1127. At sana nagustuhan nyo. Kung natripan nyo nga itong video na to, huwag nyo nang kalimutang pindutin yung like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang, peace!